The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading reminds us that God loves a cheerful giver. But the first reading has two faces. May dalawang mukha ang unang pagbasa. Mukha ng nanghihingi at mukha ng nagbibigay. Alam niyo ang kasabihan na kaya nadadala ang mga taong magbigay kasi pag binigay mo ang palad, kinukuha ang siko. Pag binigay mo ang siko, kinukuha ang braso. Pag binigay ang braso, kakagatin ang leeg mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang mukha na nagbibigay, bakit sila nadadala? Kasi sabi nga nung isang nag-post, nangutang ka sa akin, nagtitipid ako, pinautang kita, parang makatulong ako, pero biglang nag-post ang nangutang na kumakain sila sa labas. Mahirap tulungan yung mga taong hindi tumutulong sa sarili, alam natin yun. Nadadala tayo. At madalas ko rin pong sinasabi, kung meron kang kapatid na nangungutang, utang ng utang, hindi naman nagbabayad, anong solusyon doon? Huwag mo nang pautangin para wala kang sama ng loob. Bigyan mo na lang. Bakit? At least pag binigyan mo, hindi ka umaasang ikaw ay babayaran. Pero pagka minsan, ano ang masakit na katotohanan? Na ayaw nila. Ang alin? Minsan nakakatulong yung hindi tumutulong. Minsan nakakatulong ang hindi tumutulong. Masakit na katotohanan yon. Minsan nakakatulong yung hindi ka nagbibigay. Kasi pag bigay ka ng bigay, nagiging tamad ang humihingi. Kaya nga, mahalagang pinagninilayan natin ang ating inaabot. Doon naman sa nanghihingi, ano ang mukha na nanghihingi? Baka naranasan nyo na ito. Nangailangan kayo, masakit minsan na hindi ka natutulungan. Hindi po ba? Kaya nga, ano sinasabi ko? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin na pakiramdam ng walang-wala. Masakit yung hindi ka natutulungan. Pero ang totoo ay, mas masakit yung tinulungan ka, pero ang dami sinabi. Hindi po ba? Tinulungan ka, pinautang ka, pero yung nagpautang sa'yo, ang daming sinabi. Mas masakit yun. Sinasabi mo, sana hindi na lang ako pinautang. May kanya-kanyang mukha. At tanging Diyos lamang nakakaalam kung ano ang nasa ating kalooban. That's why many times I have said this, generosity is never about how much you have given, but how little you have kept for yourselves. Some people seemingly generous because they have too much. The real generosity is when you try to help in spite of. In spite of. Nagkakahiwa-hiwalay ang magkakapatid, nagkakadimandahan ang magkakapatid,
Kapag pera na ang pinag-usapan, yun ang malungkot na kwento. Sabi nga ng isa naming benefactor sa seminaryo, nakasalubong ko siya sa mall, kwento-kwento, sabi niya, pero Father, pagdasal mo ako. Sabi ko, ano pa ipagdadasal ko? Ipagdasal mo ako, dinidemanda ko ng anak ko. Bakit ka dinidemanda ng anak mo? Kasi ayaw niya yung pamana ko. Pinamana na niya ang kanilang ari-arian, pero yung kanyang anak, ayaw yung naibigay sa kanya. Dinemanda siya. Dinemanda siya. Sabi ko, nakakalungkot naman. Sabi niya, dapat magdasal ka, Father, kasi ikaw ang nagsabi nito eh. Habang buhay pa, ipamigay mo na sa mga anak mo ang ngayong ari-arian. Sinunod kita. Ayan, nademanda ako. Malungkot na kwento yun, no? Malungkot na kwento yun. Ha? Yun naman ay problema lang na mayayaman. Yung mahirap walang ganyang problema, di po ba? No? Mga minamahal na mga kapatid. Pero anong meron sa Ebanghelyo? Anong meron sa Ebanghelyo? To ask ourselves of how much we do it out of love for God. How much of the things we do it out of love for God. That's the biggest question. How much of the things we have given, we give it out of love for God. Maraming nagbibigay palabas, kaya nga yung ibang nagbibigay, nagpapapicture. Di po ba, na? Maraming nagbibigay. Pero maraming nagbibigay din, pag nagbigay, nagpapapicture. Para saan ang dahilan? As I always say this, paborito ko ito. According to St. John of the Cross, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Why? Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Pero hari nawa, makapag-iwan tayo na magandang alaala. Amen. Paalala lang po, bato-bato sa langit. Ang akin pong pakiusap, yung iba ho kasing nagsisimba, nagcha-charge ng kailang gadget sa simbahan. Ano po? Ang aking pakiusap, hindi naman ho namin pinagmamadamot. Pero minsan nawala ang online mass kasi yung isa, binunot yung nakasaksak na camera. Ano po? Nagkagulo. Nung chinek, may nakasaksak, nagcha-charge habang nagmimisa. Ay syempre, ang nakuha nyo lang ay sorry po. Ano po? Sorry po. Hindi na, si Father naman ang damot. Ano po? It's not about that. Katulad doon niya, nasira yung camera. Ano po? Dahil lang nakisaksak kayo. Di ba? Hindi magandang ugali. Ano po? Going back to what I've said, always ask yourself, why am I doing this? As I always say this, it is not enough that we do the right thing. We must do the right thing for the right reason. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.